Siguro masasabi ko lang, magpagaling na kayo. Okay, guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head. Balakid versus GL, possible na bang mangyari sa flip top? Pagbabalik ni Balakid sa battle rap, kaabang-abang ngayon nagpapakondisyon na siya. Binanatan pa nga ang mga MC na haharang sa kanyang comeback battle. Matagal na ngang nagkaroon ng hayato si Balakid pagdating sa social media at halos 2 taon din itong hindi nagparamdam sa mga fans at battle rap community. Dahil dito ay maraming ang issue at iba't ibang haka-haka ang binabato sa kanya tungkol sa kanyang pagkawala sa eksena. May ilan nagsasabi na tuluyan na raw siyang tumigil sa battle rap dahil sa kanyang kinaharap na problema. Sa banat nga ni Lanceta kay Sak Maestro sa battle nila sa PSP ay nadamay nga si Balakid sa kanilang kaadikan, kaya ito nakulong at nawala na lang bigla nang walang nakakaalam kung ano ang dahilan. E paano sa mga batang nakikinig? Nagagayahin yung ginagawa mo! Dahil sa pinaggagawa mo, pati ako tol ay apektado! Nagsapo tayo sa Cebu! Hindi ko siya sinusuplong! Nang dahil sa aming kaadikan, si Balakid nakakulong! Sa laban naman ni EJ Power at Beatroom ay mas malalang aligasyon ang binato kay Balakid, kung saan sinasabi nila parehas dito ay pido raw si Balakid. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid kumakantot na lang ng minor. O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya! Nilagay ko sa panganib! Talagang tumira ng bata! Parang si Balakid! Sa review ni Balakid at Lanceta, sinabi nga dito ni Balakid na binabalaan niya yung mga MC ngayon na kailangan pa nilang higitan at galingan ang kanilang pagsusulat at performance. Kahit matagal na siyang nawala sa eksena, ramdam pa rin natin yung sinasabi niyang gigil at kagustuhan na muling makatungtong sa entablado. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maraming fans ang na-excite sa posibilidad ng kanyang pagbabalik sa battle rap. Bago tayo matapos, ano yung mga ipopromote mo or mga parating mo na asahan nila? Okay, sa ngayon syempre wala pa. Ako naman nagkatapisaw pala ulit sa eksena. Siguro masasabi ko lang, magpagaling na kayo. Magaling na kayo. Binigyan ko na kayo. Hindi ako kasama dito. Open ka sa mga rematches. Pwede naman. Basta ang punto ko, binigyan ko na kayo ng ilang taong paghahabol. May humihingi sa akin sa'yo. Sa accents pa pala ganun. Hindi kita mamaya natin pag-usapan. Basta ang punto ko, na-miss ko rin yung eksena, yung battle rap. At nagpapamiss din naman ako. May mga kailangan lang unahin. Pero syempre, pag nagising na uli ang dragon, o di wala nang sisihan. Sa pagkakaroon ulit ng pag-asang makabalik si Balakid sa battle rap, ay maraming ang taga-suporta ng flip top ang umaasang makalaban nito ang rising star na si GL. Si GL nga para sa akin ang naging MC of the Year noong 2024 at 2025, kung saan nagpakita talaga ito ng matitinding performance sa kanyang bawat laban. Hindi lang iisang concept ang ginamit at ginawa niya sa run na ito, kundi mas makikita natin kung paano niya hinigitan yung mga nakaraang performance niya sa bawat laban. Kaya maraming fans ang talagang bumilib kay GL sa kanyang isabuhay run at noong 2025. Dahil kada event nga ay humihingi ito ng tig-2 laban. At sa bawat laban na iyon ay sinisigurado niyang handa siya. Mataas na quality nga ang binibigay ni GL sa kanyang bawat battles. At dahil dito, isa siya sa naging crowd favorite at lagi siyang inaabangan ng mga tao. At noong isabuhay finals nga ng 2024, ay nagkaroon pa ito ng pa-tribute lines para kay Balakid. Nakukunin niya yung hindi nakuha ni Balakid, which is yung pagiging isabuhay champion. Hindi malalaos ang lirisismo! Tama! Kaya Balakid ano? Ito na ang laro! Pinalakas ang anyo! At panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo! Kaya para sa akin, isa itong dream match at magandang maglaban si Balakid at GL dahil para itong match-up ng past at present pagdating sa evolution ng pag-aangat ng bars at lyricismo. At sasakto nga rin dito ang statement ni Balakid na ginaganahan siya
sa kanyang magiging katapat o kalaban kapag alam niyang matututo at ibibigay nito ang 100% niyang effort para lang matalo siya. Pero ang punto ganito, para sa akin at siguro para din sa iyo at sa maraming mga seryoso talaga sa craft, saludo kapag ginusto kang durugin ng kalaban mo. Siguro Yun sa, na yung sa highest. fan siguro parang weird siyang pakinggan, pero Yun yung highest. yung kapag ramdam mo na talagang pinagbuhusan ka ng pagod, talagang pinag-isipan ng buti yung mga anggulo, yung mga linya, parang at the end of the day, kalabang kita, at the end of the day, pwede akong mainis, mapikon sa ganito. Pero hindi, parang sa mga battle natin, parang masaludo pa ngayon na. Mahal mo ako, minahal mo ako kasi respeto mo sinulatan ako, mo. ganyan. Ito, dahil Tunay ngang nakakamiss din talaga masaksihan ulit yung signature na estilo ni Balakid pagdating sa malalalim na double meaning, layered na bara, at linyang kailangan mo pang himayin bago matuluyang magets. Matagal na nga rin siyang walang battle sa flip top, kaya siguradong magiging kaabang-abang kapag tuluyan siyang bumalik at humingi ulit ng isang laban. Kahit maraming bagong magagaling na MC ang umusbong, iba pa rin talaga yung impact at presence ni Balakid kapag nasa entablado. Kaya kahit sabihin nating hindi naging maayos yung huling taon ni Balakid sa flip top, at kapansin-pansin na hindi katulad ng dating kanyang performance dahil sa mga stutter, choke at kakulangan sa consistency, hindi pa rin nababawasan ang respeto ng maraming MC at fans sa kanya. Hindi rin mabubura agad yung ambag niya sa battle rap, lalo na sa paraan ng kanyang pagsusulat, pagbuo ng angles, at pagiging malalim pagdating sa konsepto ng kanyang mga bara. Isa rin si Balakid sa mga MC na nakapagbigay ng inspirasyon sa maraming bagong battle rappers, kaya hanggang ngayon ay madalas pa rin siyang ma-call out sa mga laban kahit matagal na itong hindi aktibo. Paon ka sa putik mo at masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to, sabay saklap ng mga using to. Brratatatat para sa barat at atat. Pariya ang ambag, tas hangad na agad tumapat, umangat sa mga alamat. Tapos kopya kay batas, kopya kay sayad, taga-duplicate ka lang. Hindi ka pinalakas ng name change, naghahalucinate ka lang. Hoy bata, nasasabi mo lang mahangin ka. Pero yung hangin mo, yabang lang, na hindi na maawat. Ako hangin ko, pangwagayway ng watawat. Pagkat tinig ko amihan, ihip ko habagat. Kaya yung pedestal niya sa pagsusulat, madali lang tibagin. Technical words sa technical writing, alamin pag-ibahin. Ako'y technical kahit words na gamit ay simple and plain. Tatapakan ko lang mga linya mo, pedestrian lane. Kaya kayo mga boss, anong opinion nyo sa video na ito? Sino sa tingin nyo ang mananalo kung magtatapat sina Balakid at GL? At kung matutuloy ito, sang liga nyo gustong mapanood? Sa flip top ba o sa ibang liga? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video.